important. Hindi ko alam kung bakit hindi nagde-decide ang Supreme Court hanggang ngayon. Mientras naman dun sa Chief Justice na appointment, mas mabilis pa sa alas 4. Ito'y napaka-importante ito. Ako, wag natin kalimutan. Dapat pala bantayan. Abuso yan. Yes. Okay. Samantala sa Manila Bulletin, maglulunsad umano ng 2 linggong mass leave ang may 70 doktor at health workers ng Philippine General Hospital. Pagprotesta raw nila ito laban sa pagkakatanggal kay Dr. Jose Gonzalez bilang PGH Director. Inaasang maapektuhan ng mass leave ang mga outpatient consultation, elective surgical procedures at iba pang non-essential administrative functions ng ospital. Pero ayon sa mga magma-mass leave, hindi naman nila pababayaan ang anilay critically ill patients, lalo na yung na-admit sa pagamutan. Alam mo, mahirap talaga kung ang mga doktor ang nag-strike o mass leave. Talagang merong kontrobersya dyan sa UP. And that's very close to my heart because I'm from UP. Talaga naman, medyo irregular yung ginawa ng Board of Regents. Nag-appoint sila, tapos 1 month later, inalis nila yung appointment. Ano ba yun? Ano daw pong rason? Hindi ba? This has to do yung student regent ng UP. Yung student regent ng UP, nung unang botohan, pinabayaan siya magboto kasi ang nangyari, hindi siya enrolled, pero she was not enrolled because tapos na ang kanyang mga units. Humihingi lang siya ng exemption, which is ordinarily given. You know, in other words, there was no problem with that. Hindi ba? Kasi hindi naman siya nag-drop out na hindi siya nag-aaral, etc. Tapos na. Alright. 1 month later sinabi, hindi ka pwede magboto kasi hindi ka enrolled. Hindi naman yun ang yun ang issue Pinaboto siya. She was allowed to vote originally. Why did they change their mind? Ayon. And so that is what the UP doctors are protesting. Sino ba nga naman ang Board of Regents na ganyan ang kanilang attitude ba na parang basta kami ang may pangyayari, what do you call it? Authority here. Kaya naman pala ganun ang galit nila doon sa chancellor. Pinagbabato talaga nila. Hindi naman kailangan ba umabot sa ganun? Of course not. Hindi dapat kailangan kagaya ng PUP na nagdemonstrate. Hindi dapat ganun talaga. But ito naman mass leave lang And really, up to now, the Board of Regents should explain why they did that. They cannot just hide and say, because basta kami ang may kapangyarihan dito. Hindi ganyan. Lalo na sa UP. Diyos ko, pwede pa. Ito, pinagbobotohan ho yan, diba? Pinagbobotohan lahat ng desisyon. So, yung dekano, pinagbotohan yan ng Board of Regents. Ngayon, sinabi na ni Presidente Roman, this girl, the student regent, is not enrolled. So they said, that's okay, let her vote because it was only an administrative thing. It was not as if she dropped out and she was failing, etc. Tapos na, iniintay lang niya ang diploma niya. Humingi lang siya ng permiso to stay on longer to finish her student regent. Ganun lang yun pero ang boto niya ay iba sa gusto ng boto nila. So tinanggal. Kaya init siya medyo puwera. nagkasamaan ng loob. Yes. Sa Manila Times naman, nagsasagawa ang National Telecommunications Commission ng performance auditing sa serbisyo ng mga telecommunications company. Kabilang po sa mga inaalam ng NTC itong percentage ng drop call rate at block call rate ng bawat telco. Ang target ng NTC sa bawat 100 attempted calls, 2 lang dapat ang drop calls. Kung peak hours naman, dapat nasa 4 lang ang lost calls o mga ayaw kumonektang tawag. May bayad pa rin kasi dito yung drop calls Importante talaga. Kung drop calls, dapat walang bayad. Simpleng-simple lang yun, Diba? Yun. It took so long. Remember, it took so long. Noon, tayo, kung nagtetelepono tayo, ang kwan nila every minute. In other words, if you talk for 7 seconds, 1 minute na yon. Yes. Yun, di ba? Dun, samantala sa United States and all the other countries, they are in 6 seconds blocks. In other words, every 6 seconds nakakwan ka. So if you talk only for 24 seconds, you are charged for 24 seconds, not 1 minute. Walang labis, walang kulang. 5 years, 10 years, laksang-laksa ang profits ng mga telecom companies na ito while they fought it. Now they're going to fight these dropped calls again because kailangan, di ba dapat sa atin,
ang laki-laki ng profits nila, pwede Saka Tita ba? Winnie, kung hindi pa nagsalita si Senator Enrile, baka Oo. hindi rin nabigyan ng atensyon yan, diba? Kasi ang dami-dami nilang mga abogado, ang dami-dami nilang mga arguments. But this is a case of talagang public service. Ang dami-dami nyo ng pera na nakukuha dito sa ating mga texters and callers. Need. Pwede ba? Pati ba naman yung drop calls charge nyo? Wag naman. My golly. And I'm totally for it, ha? Yes. I am, I'm totally for making sure that the drop calls are not going to be charged to the texters. Ang okay na okay, huwag kayong magalit sa akin mga kapuso. Ako sang-ayon ako dun sa naman suggestion ni Dick Gordon na sabi niya kailangan we have to increase the budget for education. Talagang magaling Siyempre. ang education. Saan natin kukunin ng pera? Tax on text, diretso yan. Yes. I don't mind paying that tax if it's going to Education. improve. Yes. Correct. Isn't that a great thing? Yes. Yeah, ayun ang dapat na. Itong hindi yung pwede yung tax on text kasi kailangan natin ng pera. Excuse me, saan nyo gagamitin yung perang yan? Para, but now that I don't know whether they'll do it. Nako, mahabang diskusyon dito. Yes. Winnie. It's nice to start the day like that. Yes. Steady tayo ngayon. Oo. Maraming salamat, Tita Winnie Monsod. At yan po ang ating banner stories. Good morning po sa inyo. My God. Correct, yung tax on text. Isn't that great? I just heard it and I think, Hindi lang po news at showbiz chismis ang laging fresh sa unang hirit. Kaya ito isang bagong summer pasyalan ang aming ihirit at tayo ang pinakaunang makakasilip. Yan ang bago at high-tech aquatica attraction ng Manila Ocean Park na tiyak daw na ikamamangha ng lahat, adults man o kids. Kung bakit, alamin natin kay Monica. Good morning, Monica! Good morning mga kapuso. It's another fun Tuesday morning dito sa Unang Hirit dahil live na live tayo dito sa Manila Ocean Park. At dahil nga Semana Santa na, I'm sure marami tayong mga kapuso dyan ang magbabakasyon. Kaya naman perfect stopover itong Manila Ocean Park, lalong-lalo na at meron daw silang mga new attractions to offer. Mamaya alamin natin kung ano nga ba itong tinatawag nila na aquatica at bakit sinasabing a must-see sa lahat ng pupunta dito. And of course, isang kakaibang spa experience ang aking susubukan mamaya. Nako, abangan niyo yan. And syempre, ang mga regular attractions dito sa lugar, lilibutin din natin. Of course, ito pa rin yan sa loob ng Manila Ocean Park. Lahat ng yan, dito pa rin sa inyong numero 1 tambayan sa umaga, Unang Hirit. So, paano ate? Libre na yung ticket ko. Mga kapuso, tuloy lang ho ang pagtambay dito sa maasahang kasama ngayong Semana Santa. Ito po ang Unang Hirit!